Chapter 3. Panibagong araw na naman dito sa isla, hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik si Manang Sally, kaya kaming dalawa lang ni Earl ang nandito sa isla. Saan ka pupunta? Tanong ko kay Earl nang makita ko siyang palabas ng bahay. Swimming. Tipid na sagot nito at diretsyong lumabas. Agad naman akong sumunod sa kanya, plano ko siyang panoorin. Parang mas lalong uminit ang paligid nang makita kong naghubad si Earl, kitang-kita ko, ang malaki niyang katawan at 6 na abs niya. Dumiretso ito sa dagat at agad na lumubog, ako naman ay nagtungo sa malilim na parte at lamusong sa mababaw. Hinanap ko si Earl at nasa malayong parte siya habang seryosong nakatingin sa akin. Lumubog ulit ito at sa isang iglap ay nasa harapan ko na siya. Napaawang ang bibig ko dahil sa sobrang hot niya. Ang galing mong sumisid, sambit ko. Ngumisi ito at lalong lumapit sa akin. Mahilig akong manisid. Ha! Mabilis nitong kinabig ang batok ko at siniil ako ng halik na ikinalaki ng mga mata ko. Pinisil nito ang dibdib ko kaya napaawang ang mga labi ko, dahilan para maipasok niya ang dila sa loob ng bibig ko. Lumipat ang halik nito sa pisngi ko patungo sa tenga ko. I'm horny Emma and it's your fault. Bago pa ako makareact ay pinanggigilan niya ang dibdib ko kaya napakapit ako sa balikat niya. Pearl, your boobs is too big, it can't fit to my palm. Husky nitong bulong. Mas lalong nanginig ang tuhod ko nang ipasok niya ang isang kamay niya sa loob ng shorts ko at hinaplos ang pagkababae ko. Pearl he pinched my while teasing my hole. Like it baby. Napaawang ang bibig ko at napatingin sa mukha niya. Kita-kita ko ang nag-aalab na pagnanasa sa mga mata niya. Naramdaman ko ang unti-unting pagpasok ng daliri niya sa akin, pero bago pa niya maipasok ng buo ay napatigil siya dahil sa isang putok ng baril. Hinayla ako nito patago sa isang bato. Anong nangyayari? Tarantang tanong ko. Stay here. Tumakbo ito papasok sa loob ng bahay at nung lumabas siya ay may dala na siyang baril at susi. Pearl, hindi ka na makakatakas. Sigaw ng isang lalaki. May nagpaputok sa gawi namin kaya napatikip ako sa tenga ko. Run as fast you can. Hinawakan ako nito sa braso gamit ang isang kamay. Nagpaputok siya sa gawi nung sumigaw at hinayla ako patakbo. Dumiretso kami sa likod ng isang malaking bato at bumungad sa amin ang isang yate. Drive the yacht. Hinagis niya sa akin ang susi na agad kong nasalo. Paano ba mag-drive nito? Tarantang tanong ko. Imagine that you drive car, faster damn it. Bahala na. Sinusian ko ang yate at agad na pinaandar. Nung una ay gumwang-gewang pa kami pero di kalaunan ay umayos rin. May nagpaputok sa gawi namin kaya nabitawan ko ang manubela at napayuko. Si Earl ang nag-drive habang nakikipagpalitan ng putok sa mga humahabol sa amin. Sino ba ang mga yun? Naiiyak kong tanong. My enemy. Malamig na sagot nito at lalo pang binilisan ang pagpapaandar ng yate. Hold on tight baby. Bigla nitong niliko ang yate at sinalubong ang mga humahabol sa amin. I have grenade there. Tinuro nito ang box na nasa tabi ko. Get it. Agad ko namang sinunod ang sinabi niya. Kinuha niya sa akin yun. Nang malapit na kami sa sumusunod sa amin ay hinagis niya ito bago iliko ang yate at paandar ng mabilis. Napatikip ako sa tenga ko nang makarinig ng pagsabog. Wala na. Takot kong tanong. They are gone. Sagot nito. Tumayo naman ako at nilangon ang mga humahabol sa amin, tanging apoy na lang, ang nakikita ko kaya nakahinga na ako ng maluwag. Saan tayo pupunta? Tanong ko. We're going back to Manila. Malamig na sagot nito. We're going to my place. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa dagat, basta namalayan ko na lang na nakahinto na ang yacht sa isang pier. May mga sumalubong sa aming mga nakamen in black, kabilang na doon si Ken. Pearl, ayos ka lang. Namumutla siya. I'm fine. Tipid na sagot nito. Ken, handle her. Diretso itong sumakay sa isang kotseng itim na mabilis umalis. Dito tayo. Pinagbuksan ako ng pinto ni Ken kaya sumakay na ako. Tahimik lang ang biyahe namin ni Ken hanggang sa huminto kami sa bahay ni Earl. Yung pinuntahan namin nung nakaraan. Bumaba agad ako at pumasok sa loob, ang daming bantay at mga nakakatakot sila. Nasaan po si Earl? Tanong ko sa isang nakamen in black pero hindi siya kumibo. Ken, nasan si Earl? He's in his room. Walang emosyong sagot nito.
Huwag kang pupunta doon, kasalukuyan siyang ginagamot. Nataman siya. Napuno ako ng pangamba. Bakit hindi niya sinabi? Baka mamaya kung napano na siya. He's fine. Tipid na sabi nito at tumawag ng isang katulong. Take her to her room. Sumunod po kayo sakin. Naunang naglakad yung katulong kaya sinundan ko na lang siya. Huminto kami sa isang kwarto na kulay puti at berde ang kulay. Salamat po. Hindi ako pinansin ng katulong at dirdiretsyong lumabas lang. Naupo na lang ako sa kama at napahinga ng malalim. Magulo na ang buhay ko noon, mas lalo pang gamulo ngayon. Pagbaba ko sa sala ay may 3 babaeng nakaupo sa couch, manipis, ang mga damit nila at maiikli. Who are you? Tanong ng isa at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Maybe a maid, sabi naman nung nakadilaw. Betty is right, Marteng sabi nung nakapula. Hindi naman kasi pwedeng lover siya ni Earl, look at her it's so iwaw. Napayuko na lang ako. Miss Martinez, go to dining now. Dumating si Ken. Pababa na si boss. Nagtungo na lang ako sa dining, may mga nakahanda na dong masasarap na pagkain. Saktong pag-upo ko ay ang pagpasok ni Earl kasunod yung 3 babae. Umupo si Earl sa tapat ko samantalang yung 3 babae ay sa mga katabi niyang upuan. Earl, who is she? A maid. Nandidiring tiningnan ako nung nakaasol. Kailangan ba kasabay siya? Parang nakakawalang gana kumain. Oo nga Earl, ready na kaming 3. Tumayo yung nakadilaw at kumandang paarap kay Earl. Morning is the best, sabi nung nakapula. Napaiwas na lang ako ng tingin bago tumayo at dirdiretsyong umalis ng dining. Hindi pa ako nakakaakyat sa hagdan ay nakarinig na ako ng 3 sunod-sunod na putok ng baril na nanggaling sa dining. Napapikit na lang ako ng mariin habang pinipigilan ang panginginig ng mga kamay ko. Emma, come back here. Dinig kong sigaw ni Earl. Dahil sa takot ay naglakad ako pabalik sa dining, halos bumaligtad, ang sikmura ko nang makita. Ang 3 babaeng nakahandusay sa sahig, butas ang mga noo at naliligo sa sarili nilang mga dugo. Napatingin ako kay Earl na malamig ang aurang nakatingin sakin habang kumakain. Hindi ko na siya maintindihan, hindi ko maintindihan ang ugali niya. Hindi ko alam kung baliw siya o may sakit siya sa pag-iisip. Sit. Maotoridad na sabi nito. And eat. Busog ako, takot kong sabi. Sa kwarto na lang ako. Hindi ko na siya hinintay sumagot, agad akong umalis doon. Naririnig ko pa ang sigaw niya pero hindi ko na siya pinansin. Dahil sa ugaling pinapakita ni Earl, gusto ko nang tumakas sa poder niya, gusto kong umalis dito. Nakakatakot siya minsan. Pabaalyang bumukas ang pinto at iniluwal nun si Earl na galit ang muka, napaatras ako nang lumapit siya sakin. You disobeyed me. Galit na sabi nito at mahigpit na hinawakan ang pangako. Earl, nasasaktan ako. Hinawakan ko ang braso niya at pilit siyang nilalayo sakin. Pabaalya akong binitawan nito at malakas na sinampal, napaluhan na lang ako habang hawak ang pisngi ko. Don't disobey me again, Emma. Lumabas ito ng kwarto at pabaalyang sinarado ang pinto. Napaupo na lang ako sa sahig at napahagulgol. Tangina, ganito ba ang gagawin niya sakin sa loob ng 1 buwan? Sasaktan. Palalayain niya nga ba talaga ako o papatayin? I cursed before punched the wall. I didn't meant to hurt her, I just can't control my anger because of news that I received. What happened? Wyatt asked. I'm thankful they came, will lose my control badly. I hurt her. I messed my hair. Nadamay siya sa galit ko, I didn't meant to hurt her. One of my men called me earlier, he said, Ramiel is alive and he's the mastermind in my mother's death. Ramiel was my best friend when I was high school. We both in love with one girl and that girl chose me over him, that's why he decided to cut our friendship. He threatened me that he would take revenge and he did it. He raped Beth and killed her. He was not satisfied on what he did. He even killed my mother and now he wants me dead. Malakas din ang kutob ko na kasabwat siya sa pagkamatay ng ama namin at ina nila RK at Sire. You still hurt her, Earl. RK said coldly. You can't control yourself. Hindi na ako magugulat kung mapatay mo din siya. Shut up, okay? I glared at him. Shut up. I don't want to hear your voice. I became crazy when I'm frustrated.
I don't want to hear anyone's voice. He became crazy again. I heard Cole murmured, "We need to ready ourselves because I'm sure we end up fighting him." They readied theirself. Emma's smile appeared in my mind. It feels relaxing. I breathed 3 times before looked at them. "Carson, I need information about Ramiel Bautista," I said coldly. "What the happened? No fight for us?" He curiously asked. "You have not been violent, what happened to you?" "Shut up. Just do what I said." I stood up. "Get out all of you." I ignored them. I went to Emma's room. I saw her sleeping. There were tears on her face. I wiped it. She has bruise on the side of her lips. "Sorry." I gently stroked her hairs. "Promise I will control myself more. I won't hurt you again, mi amore." I kissed her forehead before left to her room. "I have to kill that Ramiel. I'm sure he already know about Emma and I know he used Emma at me and I won't let that happen. No one can use my obsession to defeat me." "Miss Emma, kumain na po kayo," sabi ng isang katulong na kapapasok lang. May dala itong mga pagkain na nasa tray. "Pakipatong na lang dyan," sabi ko. "Salamat." Yumuko muna ito bago tuluyang lumabas. Nagtungo na lang ako sa center table at nagsimulang kumain. Gutom na ako. Napahawak ako sa gilid ng labi ko nang kumirot ito. Nagkapasa ang ginawa sakin ni Earl. "After you eat, I will clean your bruise." Parang nanigas ako sa kinauupuan ko nang marinig ko ang boses ni Earl. Nakaramdam ako ng takot nang umupo ito sa tabi ko. May ipinatong ito sa lamesa. "Medicine box." "Eat, Emma." Malamig na sabi nito. "Sorry for hurting you," sabi pa nito. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya pero naging panatag na ang loob ko sa kanya at nawala ang takot ko. "Nothing, just continue eating." Napatikom na lang ako ng bibig bago nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos ako ay pinaharap niya ako sa kanya at ginamo ang pasa ko sa gilid ng labi. Sobrang ingat ng paggagamot niya sa akin na parang isa akong mamahaling bagay. "Hindi mo naman kailangang gawin to," mahinang sabi ko. "I need to do this because I'm the one who did that." Seryosong sabi nito. "Emma, I want you to stay away from me when I'm mad." "Paano ko gagawin yun kung nasa iisang bahay tayo?" Bulong ko. Buong akala ko ay magagalit siya pero nagulat ako nang tumawa ito. "Ang hot. Just go to the kitchen and get a knife, stab me when I come near you." Sumeryoso ulit ito. "I don't want to hurt you again, you're my precious obsession." "Earl, I only have days to be with you to be with my favorite obsession." He held my cheek. "Emma, please don't be in love with me. I can't love you back." Hindi ako pwedeng magmahal, dagdag pa nito. Bago pa ako makapag-react ay mabilis siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Ang advance niya napanguso na lang ako bago kunin ang pinagkainan ko. Lumabas ako at dumiretso sa kusina. Nadatnan ko si Earl sa kusina na umiinom ng tubig. "Emma, you want to go somewhere?" Tanong nito. "Gusto kong puntahan ang kaibigan ko." Sagot ko. "Pero alam kong malabo yun kasi." "We will go to your friend tomorrow." Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi nito. "Totoo." Paninigurado ko at tumango siya. "Thank you." Wala sa sariling nilapitan ko siya at niyakap. Nang ma-realize ko, ang ginawa ko ay agad akong humiwalay sa kanya. "Sorry, masaya lang." Pakiramdam ko pulang-pula na ang muka ko kahit maitim ako. "Damn, you tortured me." Kita ko ang pag-igting ng panga nito kaya napaatras ako. "Emma, I'm horny." Bumaba ang tingin ko sa pagitan ng hita niya, napaamang, ang bibig ko nang makita ang bukol doon. "See, you make my body angry." Sabi nito. Wala naman akong ginagawa. "That's your effect to me." Lumapit ito sakin. "When you hugged me, I felt your floppy and big boobs." "Ang bastos mo." Mabilis kong niyakap ang sarili ko. Tumawa ito. "I'm telling the truth, baby, your boobs is too big. They can't fit to my palm." Pinakita pa nito ang dalawang palad niya kaya lalong nag-init ang pisngi ko. "Napakaano mo." Mabilis ko siyang tinalikuran. Ramdam ko naman ang pagsunod niya sakin. "Where are you going, baby?" Dinig kong tanong nito.
Pidgel ang ngiti ko, kinikilig ako dahil sa pagtawag niya sakin ng baby. You want to go to mall? Otomatikong napaharap ako sa kanya. Wala akong pera pa utang. We will buy you clothes. Nanlaki ang mga mata ko nang dampian ako ng halik nito sa labi. Here, you already paid your debts. Hinawakan ako nito sa kamay at hinayla patungo sa sasakyan niya. Wala sa sariling napahawak ako sa labi ko. Hindi ito ang unang beses na hinalikan niya ako pero pakiramdam ko ay first time to. If you can't forget about my kiss, then I need to kiss you again. Nabalik ako sa ulirat nang magsalita si Earl. Ha, you're cute my floppy baby. Hindi na ako baby. Sabi ko na lang para hindi niya mahalatang kinikilig ako. Floppy lang ako pero hindi na ako baby. Then should I call you floppy than baby? Not bad. Tumango-tango pa ito. My floppy. Ang corny niya para sa isang mafia boss. Pagpasok pa lang namin ng mall ay pinagtitinginan na kami, napayuko na lang ako dahil sa hiya. Gosh, best look it's Earl. Damn, he's so hot. Who's that girl? Ewo look at her. She's a pig with snake skin. Chin up floppy. Napaangat ako ng tingin ng hapitin ako ni Earl sa bewang. Be confident, you're beautiful always remember that. Hindi naman ako maganda, mahinang sabi ko. Mukha akong basura. Don't insult yourself. Matigas na sambit nito. You're beautiful in your own way. Don't mind those bullshit. Napangiti na lang ako sa sinabi niya at taas noong naglakad, hindi ko pinansin, ang mga nanlalait sakin kagaya ng sabi ni Earl. Good afternoon sir, how may I help you? Pabebeng tanong ng isang sales lady. Help my woman to find a clothes that makes her comfortable. Malamig na sabi ni Earl kaya napatingin sakin yung sales lady. Halatang hindi nito gusto, ngumiti ito ng plastic. This way ma'am. Nauna itong maglakad kaya sumunod ako. Kinuha ko ang isang itim na t-shirt, simple pero maganda. Ginto ba ito? Gulat kong tanong nang makita ang presyo, para sa isang damit. Para lang kasi yan sa mga mayayaman. Inirapan ako ng sales lady. Alam mo bagay sa'yo. Trash bag. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang sagwa mong tingnan, ang taba mo at yung balat mo parang tagping aso na dry. Bakit ikaw hindi mahiya sa sarili mo? Plastic ka pero nandito ka. Nanlaki ang mga mata nito sa sinabi ko. You say I can't afford this shirt. Tell me how much the price of this mall. I will buy it. Ang yabang mo, halatang mahirap ka naman. Senggal nito sakin. At least ako may pinag-aralan at marunong rumspeto ng kapwa, hindi kagaya mo na masahol pa sa basura insort tae ka ng aso. Inirapan ko siya bago kunin ang ilang t-shirt na nakahanger. Sunod akong nagtungo sa mga jeans at mga shorts na komportable ako. Tigli-5 ang kinuha ko. Are you done? Malamig na tanong ni Earl. Oo, nakangiting sagot ko. Okay, kinuha niya sakin ang mga pinamili ko at nagtungo sa cashier. Siya rin ang nagdala ng mga pinamili ko na naka-paper bags na. Lumabas na kami ng mall at bumalik sa kotse. Earl hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla niya akong hinalikan. I'm so proud of you Floppy. Ngumiti ito. You already learned how to defend yourself and show your confidence. Bakit may kiss pa? Gusto ko rin naman. Ginulo nito ang buhok ko. Learn more how to fight for yourself and show your confidence. Para kapag wala ka na sa poder ko ay hindi ako mag-aalala.